Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 7. Huwag kayong mabilasa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag daroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala niyo rin ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 7. Hallelujah. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. Hindi kailan mapagkakaila mga iniibig ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Ang mga panalangin natin ay dinidinig niya. Ang mga pangarap natin, ibinibigay niya. Ang pagangat natin sa buhay, ipinagkakaloob ng Diyos. Kailanman, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo iniibig, sapagkat mahal na mahal ka niya. Ngunit ang nakalulungkot ay may mga taong o mga kababayan natin kung kailan naman sila pinagpala at biniyayaan ng Panginoon ay doon pa sila nagbago ng ugali, mga iniibig. Ugali na taliwas sa pagiging Kristiyano. Madalas sinasabi sa kanila, yumaman lang, yumabang na. Yumaman lang, akala mo na kung sino. Yumaman lang, nagbago na ugali. Yumaman lang, naging matapobre na sila. Masasabi nating may katotohanan, mga iniibig, ang mga ganitong paratang. Maging sa pelikula, sa teleserye, sa tunay na buhay, may mga nasasaksihan po tayong mga ganitong pangyayari. Mga taong nasilaw sa kinang ng tagumpay, nagbago sa kinang ng salapi. At ang nakalulungkot, nanlamig sa Diyos. Nanlamig sa Diyos dahil maganda na ang kanyang buhay, nakalimutan ng manalangin,
nakalimutan ng magdasal, nakalimutan ng lumapit sa Diyos. Lingid sa kalaman ng nakararami, mga iniibig. Minsan po ang pagunlad ng tao sa kanyang buhay o pagtatagumpay ng kanyang buhay, ito ay maaring pakana o paraan din na galing sa dyablo. It can come from the devil himself. Ito po ay gawa ng kaaway at hindi galing sa Diyos. Bakit kanyo? Sapagkat ito rin ho ang kanyang isang paraan at taktika ng Satanas na ang isang tao ay lumayo sa Diyos, na ang tao ay manlamig kay Kristo. Mukhang may katotohanan, mga iniibig. Dahil imbes na lalo pang mapalapit ang taong yan sa Diyos, naging kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa kanyang tagumpay, dahil sa kanilang success, because of the humongous success and immeasurable wealth, mga iniibig. Ano po ang nangyari? Nagbago na po ang lahat. Unti-unti na silang sinamba nila ang kanilang tagumpay. Unti-unti na silang sinamba nila ang kanilang mga sarili-sarili. Unti na nilang sinasamba ang kanilang kayamanan at tuluyan na nga talagang nagbago ang kanilang mga ugali. Na imbes na maging mapagbigay, maging matulungin, kung kailan pa yumaman at lumago ang buhay, ay doon pa sila nagsimulang maging madamot. Naging mapagmata sa kapwa, naging mapagmataas sa sarili, nakalimutan na nila ang lahat. Ang pagpapalang ito ay kaloob sa kanila ng Panginoong Jesus. Isang masakit na katotohanan, mga iniibig. Samantalang nung siya ay mahirap pa, at humihingi pa noon ng grasya, ng pagpapala at biyaya sa Diyos, na siya ay bigyan ng masaganang buhay, at nang ito ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, sa simula naman talaga, mga iniibig, sobra-sobrang pasasalamat, sobra-sobrang pagpupuri sa Diyos. Ngunit nung nakatikim ng sobra-sobrang biyaya, immeasurable wealth, ayan na po, mga iniibig. Kalaunan ay nakalimot na sa Diyos. Nasilaw na sa kanyang tagumpay, nasilaw na sa kanyang salapi, nasilaw na sa kanyang ari-arian, na ang kanyang dinodiyos ngayon ay ang kanyang sarili, ang kanyang kayamanan. And this person has developed the kind of thinking who needs God. If you have everything in life, I am now God because I can control everything. I can buy everything I want. I can go wherever I want to go. And I have now the power and influence to other people. Ganyan po ang nagiging epekto, mga iniibig. Masamang epekto sa mga nalulunod sa tagumpay. Nakalilimutan na nila ang Diyos. Very sad, mga iniibig. Nang dahil sa tagumpay na bigay at kaloob ng Diyos, akala na nila sila na ngayon ang Diyos who can control everything. Marami pong ganyan ang naging ugali nila. Kanya nawa ay magsilbing aral sa ating lahat, mga iniibig. Ano po ang gospel reading natin sa araw na ito? Ano po ang sabi ng Panginoon? I am the truth. I am the way.
I am the life. No one comes to the Father except through me. Yan po ay malinaw na malinaw, mga iniibig, na magsilbing aral sa ating lahat ng ating tagumpay ay temporal. Ang ating kasaganaan ay kaloob ng Diyos. Ngunit huwag natin siyang kalilimutan. Dahil sa Kanya lamang ang katotohanan, sa Kanya lamang ang daan, sa Kanya lamang ang buhay. Itong mga tagumpay natin ay bigay ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. That our success is for the glory of God and not for ourselves, not for our personal glory. Our success should not be changed, should not change us as a personal or beautiful person. It should not change our beautiful hearts. All the more that we become humble, lalo ho tayong dapat maging mapagkumbaba because God has granted our prayers. Yung mga matagal na ho nating ipinapanalangin sa Diyos, finally, ay Kanyang ibinigay. But we have to pay it forward also, mga iniibig. Dapat po ito ay sineshare din po natin. We cannot have it all. Hindi ho natin pwedeng solohin. Dahil sobra-sobra ho yan. Mabubusog tayo. Wala pong kakayahan ang ating katawan na ubusin ang lahat ng mga bagay na yan. Because we are covered by natural law. And instead, ang biyaya ng Diyos ay dapat atin pong ibinibigay din sa ating kapwa. Pay it forward, sabi nga po nila sa wikang Ingles. We can pay it forward by helping the poor, by helping the needy, the sick, the homeless, and the hungry, the unloved, the abandoned, and those who are suffering. Kanya you have a great purpose, mga iniibig, why God has chosen you to have a great life. Inangat ka ng Diyos, pinayaman ka ng Diyos, but it is not just you and for yourself. Huwag mong sarilinin, mga iniibig. But you have to share it to those who are in need. And that is the very purpose, mga iniibig, kung bakit ka binigyan ng kasaganaan ng ating Panginoon. Again, huwag mong solohin. Huwag mong akuhin lahat sapagkat hindi mo mauubos yan. Kanya fulfill your purpose, mga inibig. Fulfill your mission. Na-achieve mo na ang iyong pangarap, ang iyong kaligayahan. But now, there is a greater happiness. There is greater peace, greater satisfaction, greater fulfillment in your life. And that is sharing your blessings to those who are in need. And if you do this, they will feel the presence of the Lord through you. Kanya ikaw na sumasamba, sumasandal sa iyong salapi, ikaw na sumasandal sa iyong ari-arian, ikaw na believe sa iyong sarili, at nakalimutan mo na ang Diyos, ikaw na halos sambahin mo na ang iyong tagumpay, ikaw na sarap-sarap, yung pakiramdam mo, sarap na sarap ka dahil ikaw na ngayon ay very powerful and influential. Hindi yan ang tunay
na kaligayahan, mga iniibig. That is not your purpose in life. God made you rich and wealthy, but not just for yourself, but to help those who are in need. Kanya, huwag kang yumakap sa material na bagay. Temporal lang yan, pansamantala lang, at may hangganan. Dahil kailanman, hindi ka maliligtas na mga material na bagay na yan. Sapagkat ang kaligtasan mo ay tanging kay Jesus lamang. Tanging kay Jesus lamang. Tanging kay Jesus lamang. Only Jesus can save you, mga iniibig. And not those material things. Remember this. Only Jesus can give you ultimate happiness. Only Jesus can give you peace of mind, peace in your heart, peace in your life, happiness in your heart. Real happiness, mga inibig. Totoong kaligayahan ang iyong mararamdaman kay Jesus. Not your power, not your richness, not your title, not your social standing, but these things, they all fade away because it is only temporary. Temporal, mga iniibig. They will someday, one day, disappear. Mawawala po ang lahat ng mga bagay na yan. They are gone one day. But with Jesus, Jesus is today, tomorrow, and forevermore, and evermore. Mga iniibig. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, ikaw na nabubuhay pa sa mundo ng sanlibutan, buhay sa kadiliman at sa kapahamakan. Ikaw na nabubuhay pa sa sarap ng laman na yumayakap araw-araw at ayaw bumitaw sa buhay material. Hindi pa huli ang lahat, iniibig. At hindi aksidente o nagkataon lamang ang pakikinig mo ngayon. This is not by chance or by accident. God is in control right now. This is your moment with God. This is your moment with Jesus. Balikan mo si Jesus, iniibig. Balikan mo ang Diyos. Nakalimot ka na, iniibig. God has blessed you so much. Christ has given you so much. Bakit ka nagbago? Bakit ka lumayo sa Diyos? Bumalik ka sa dati, iniibig. Balikan mo ang dating ikaw. Ang dating ikaw na umiibig sa Diyos. Ikaw na dating yumayakap kay Kristo. Embrace again Jesus in your life. Accept Him as your Lord and Savior. Simulan mo nang mabuhay ulit. Right now, araw-araw, nakasama mo ang ating Panginoong Hesukristo. Again, this is not accidental. This is not coincidence. God is working on you right now, iniibig. Kinakatok ka ng Diyos. Kinakatok ka ngayon ng ating Panginoong Hesukristo. Kumakatok siya ngayon sa iyong puso. God is talking to you right now. Sa sumandaling ito, kinakausap ka ng Diyos. Jesus is talking to you right now. Papasukin mo siya sa puso mo. Welcome Him back in your life right now, iniibig, and accept Him as your Savior and your Redeemer. Magsisi ka na, iniibig.
God will accept you back. Humingi ka ng tawad sa lahat ng pagkakasala mo, and this time, make it a commitment and covenant with Him na tinatanggap mo siya ng taos-puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi po ng Panginoon sa Romans 10:9 hanggang 10, if you declare your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hallelujah. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, kung gusto niyo po ng tunay at makatotohanang kapayapaan at katahimikan sa inyong buhay, kung nais mong magkaroon ng direksyon sa buhay mo, if you want to have real meaning in your life, isuko mo ang iyong sarili sa Diyos, iniibig. Surrender yourself to the Lord. Magtiwala ka sa Kanya, sapagkat napakasarap pong mabuhay bilang tunay na Kristiyano, mga iniibig. And this is a guarantee, mga iniibig. A real guarantee that if you are with Jesus, there is ultimate happiness. Love abounds. There is ultimate contentment. There is peace of mind. There is prosperity. Prosperity with humility. There is generosity. There is forgiveness. There is understanding. There is patience. There is hope. There is positivity. There is discipline. There is control. With Jesus, there is healing, mga inibig. There is spiritual recovery. There is anointment. There is divine protection. There is holiness. There is amazing grace. There is wisdom. There is discernment. There is glory. And with Jesus, there are miracles. And above all, there is salvation, mga iniibig. There is eternal life from glory to glory, forever and ever and ever and forevermore. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Glory to God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.